Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan. Saan man kayong parte o sulok ng daigdig, aabutin kayo ng salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa 1:9 ng Josue. Title nito'y Katapangan. Lord, salamat po sa oras nito. Kayo ang magturo sa bawat isa sa amin at magbigay ng malalim na kapahayagan sa bawat isang makikinig ay tulay na iyong pagpapalain. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Magandang oras po sa inyo lahat, mga kaibigan. Sinabi po rito sa Jose 1:9, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesus ng ating Amang Diyos na nasa langit. Opo. Ang isa sa hindi ka nais-nais na nararamdaman ng tao ang damdamin ng pagkasindak. Pag natataranta na, nararanasan natin ito kapag tayo inuusig dahil sa ating paniniwala. Kapag dumarating ang sakit at karamdaman at kamatayan, at kapag dumaranas tayo ng kalungkutan, ngunit patuloy tayong pinaalalahanan ng banal na kasulatan. Ano po ba ang paalala sa atin sa mga anak ng Diyos na huwag matakot bilang panlaban sa takot at pagharap sa problema? Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Amen. Yan po ang kailangan, magtiwala tayo sa Panginoon. Siya ang solusyon ng ating problema, si Jesus Christ. Hindi po pa ba ninyo natatandaan, bago nilikha ng Panginoon, ng ating Amang Diyos na nasa langit, ang lahat ng bagay ay kanyang nilikha bago ang tao. Lahat ng problema po ng tao ay nilikha ng Diyos. Kaya, ang solusyon ay ang ating Amang Diyos na nasa langit. Pinagkaloob pa niya. Tingnan po, napakabuti ng ating Amang Diyos. Pinagkaloob pa niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating sasampataya. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, wala ka na dapat katakutan pa. Opo. Dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Kaya nga, nararapat mong alalahanin lagi. Alalahanin lagi itong aking tagubilin. Huwag kang matatakot. Bayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Yan pong takot, kasama po yan ng isang taong naduduwag na. Pero kung ikaw ay hindi nervyoso, hindi ka naduduwag, saglit lang dumaan sa iyo yan, nakarecover ka kagad. Ay paano kung nakikipaglaban ka ng lubusan? O kung takot na takot ka, edi mayayari ka kagad, hindi ba? Ay napakarami po ng kalaban natin, forces ng kadiliman sa himpapawid. Forces po ng, ito pong sinasalaysay natin o ipinibigay ng kapahayagan, hindi po ito biruan. Totohanan nito. Maselan to. Buhay, kamatayan ang kapalit ng hindi makikinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya po maraming luhaan at duguang mga lingkod ng Diyos. Hindi nila alam sila'y inaatake. O may mga awit yan. May mga gitarista. Manunugtog. Ginagamit sila ng Panginoon. Pag alis ba ninyo ng bahay nyo, kayo nananalangin. At pagdating ba ninyo sa inyong bahay, kayo nananalangin at pupuri sa Diyos. Dahil aatakihin kayo, simpleng problema, palalakihin yan. Hindi kayo kagad titirahin ng malaki. Kaya nga sabi ng Panginoon, tibayan mo ang iyong loob, magpakatatag ka, magpakatibay ka. O, isa kang preacher, pagdating sa iyo,
Sa inyo, iba ang ugali mo. Bakit? Kasi nga, kulang ka sa prayer eh. Kulang ka sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Oo, maganda ka mag-preach. Nagpapasing prayer ka para kung overnight ka ba kahit mag-isa. Iyan ang kailangan mo. Katapangan ang kailangan para tumapang ka, tumatag ka. Oo. Kung hindi mo gagawin yan, maganda ka lang magsalita. Maganda ka lang mag-preach. Pagdating na, paglabas nila rin sa inyong pinagtitipunan, ala na. Nahipa ng hangin ni sinabi mo. Pero kung ikaw ay puspos sa banal na espiritu, kinalimutan mo ang sarili mo lagi, lalo pagka ikaw ay ginagamit ng Panginoon araw-araw. Lagi kang nananalangin, oras-oras, nagpapasting ka. Oo, 2, 3, 1 linggo. Lalo pagka ikaw ay nagpipreach na. Para po sa inyong lahat yan, mga baguhan, mga datihan, kung kayo'y tunay na nakikinig. Hindi po ba? Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay. Ano pong mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo at marangal, matuwid at malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang upang makamta natin ang katapangan kay Josue 1:9. Tunay po Diyos na ikaw ang mapapurihan, maluwalhati at mapasalamatan sa kaunting minutong ito. Lord, marami na po silang ika nga po, masisave sa kanyang sarili dahil sila'y lalakas sa iyong salita. Kayo ang kapalakas, Panginoon, dahil ang katapangan ay nakuha na nila, hindi lang sa pananalita, sa gawa. Matapang silang talikdan ng kanilang sarili. Iyon ang sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa iyo, kailangan kalimutan ng sarili. In Jesus' name, Amen! Palakpakan ng Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat ay sa Panginoong Hesus. To God be the glory. Papuri sa Diyos. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Lumakad kang kasama ang Diyos. Amen, hallelujah. Purihin ka, Panginoon.